Ganun eh. Parang Ganun sir, yung, ano. sir, bago mo i-play. Parang pre-plan ito eh. Parang pre-plan itong ano na to, no? Kasi yung ano, dumating sa bahay na ano, no? Kasi ito yung may interview ako nito parang kay ano eh, kay Attorney Roque, no? Sa Grabe. ano, no? Oh, yun yung ano. Tuloy po natin kung ano, may tanong po ba sir, kayo? wag mo muna tuloy, sir. Ganito. Ang question ko, sir, muna, no? Grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, no? Yung yan yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, ako po yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na, ano, parang, sabi ko, bakit, ano, no? Talagang ganun ka, ano, no? Yung, kumbaga sa, ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, no, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po? Para... sige po. Sige po. Ayan. Ano po. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Sinabi ko na kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na. Ibig sabihin, padre, sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Okay. Pwede niyo po ibalik. Ito po, ibalik natin, yung binanggit na sila na, okay. Kasi nga, ang lumalabas dito, may previous conversation na sila, may previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya humawak ng information. Kaya sabi nga, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na. Ibig sabihin, padre, padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po sila. Ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Ito papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Ay, ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. So yun po yun. So capture, sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Sinasabi ko, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili. Di ba? Hindi. Tulungan natin, padre. Kasi hindi yung mama.
Ayun, yun, papatayin. Stop nyo nga po. Stop nyo nga po. Apo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side. Jonathan Morales, sir, magandang araw, naka-live na po tayo. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Miss Marlica. Thank you so much po dahil nangungulit ako talaga na makaano kayo. Dahil gusto ko lang po iparating sa inyo dito, for the record, dito sa ating channel na hindi lang mga OFW o mga kababayan na nanonood, pati yung mga tiwaling politiko nakaantabay din po sa inyong mga sasabihin, inaabangan tayong lahat. Kumusta na po kayo after, I think may mga interviews kayo, although hindi ko pa napanood lahat yon, pero gusto ko malaman na pinag-usapan na naman kayo ng buong mundo dahil ang presidente mismo ay sumakay dito sa kasinungalingan, okay? Kasinungalingan nila, for sure, na tinawag daw po kayo na, tinawag niya kayo na pang jukebox na kung sino lang ang maghulog ng coin ay kakanta kayo. Nasagot ko na rin po yan, nasabi ko, itong presidenteng ito ay talagang wala sa hulog at kitang-kita naman, sabi ko doon sa iyong mga testimonya sa Senado, na may nag-bribe sa'yo. Pero bago yung bribery muna, gusto ko munang tanungin, ano po ba ang unan yung pakiramdam nung narinig nyo ang presidente ay tinawag kayong professional liar? Alam nyo, ang unang ko sa kanya, na naawa ako doon sa ating Pangulo dahil pinagbintangan niya ako sa kabila ng lahat na hindi naman ako yung nag-akusa sa kanya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan at nung actress na si Maricel Soriano ay resulta lamang ito nung isinagawa kong pagkuha ng salaysay doon sa confidential informant noong 2012. At dito nga doon sa doon sa mga revelation ng confidential informant, ito yung kasama doon sa pagpapakita ng mga litrato doon sa kanyang cellphone at ganoon din sa doon sa dala niyang printed na litrato na nagmula doon sa kanyang cellphone. Ito nga, ito lang yung naging motivation ko nung mga panahon na yon na yung nga nagde-depict doon sa mga litrato na itong si Pangulong Bongbong Marcos na pinaguriang politician Bongbong Marcos ay sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot ng white powdery substance. Yun po yung declaration nung confidential informant. Kasi kung ano po yung sinasabi niya, yun naman po yung isinusulat doon. So, kaya sabi ko nga, kaya ako sinabing naawa sa kanya dahil mukhang ito na yung, epekto ng, ng ipinagbabawal na gamot doon sa sistema ng ating Pangulo. Kasi mukhang apektado na, yung kanyang state of mind. Dahil nga, siyempre, illegal na droga, at yun naman yung nakita ko at yung pinatutuhanan naman ng confidential informant, sabi ko nga, dapat lamang siguro na sundin na niya yung panawagan ng ating mamamayan na siya ay mag-hair follicle drug test para patunayan niya sa taong bayan na yung resulta ng investigasyon na isinagawa ko ay walang katotohanan. Sir, kasi ang parang the fact na defensive itong si Marcos Jr., kasi ang dating sa akin, na sinabi niya na para kayong jukebox, yung way niya na pagsagot doon, na parang ang dating sa kanya, ikaw ang nagsabi na siya ay sumisingot ng white powdery substance. Tama po ba? Yun yung dating tama ba? Parang yun yung dating sa kanya, so dinidefend niya yung sarili niya na hindi daw totoo. Hindi po. Siguro naman, siya ay pinagpapaliwanagan ng kanyang may bahay na isang abogada
At siguro naman, sinasabi niya, ito yung sinasabi nung kinunan pala niya ng statement, yung confidential informant. Hindi yung investigador ang nagsasabi o nag-aakusa sa'yo, kundi sinasabi lamang ng investigador yung mga revelation ng confidential informant. Iyon po yun Ganun lang po yun. Yeah, so malinaw talaga na, hindi mo siya inaakusahan. Sabi ko nga, paulit-ulit, ikaw ay consistent na sinabi mo na nadamay ka lang dito dahil inilabas ko nga itong mga dokumento, yung pre-op at saka authority to op. So, nanindigan ka na hindi mo siya sinasabi na ikaw ang nakakita na siya ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maricel Soriano. Ay, hindi po. Ako na-interview ko lang yung confidential informant na meron namang katibayan na ipinakikita. Although, ito pong patungkol doon sa litrato niya at doon sa salaysay ng confidential informant ay subject ng validation. Kaya nga po merong authority to operate at saka pre-ops noong March 11, ito po yung to verify the veracity of the report na ni-reveal ng confidential informant. Sa katunayan, yung ilang detalye doon, katulad nung address na sinabi niya na nakalagay doon sa sa deposition ng witness, ganoon din doon sa aking report, ay nagtutugma doon sa address doon sa Rizal Tower sa Rockwell. At ito ay talagang under oath po yung actress na si Maricel Soriano at kinumpirma niya na itong address na ito nag-e-exist sa naturang lugar at ito po ay pag-aari ni Maricel Soriano ayon po sa kanya. Kasi ang tira kasi, ang atake po kasi sa inyo, katulad ni Jinggoy at iba pa mga gustong magsalita sa issue na to. Lahat naman entitled na magsalita. Lahat ng Pilipino may karapatan na magsalita, magbigay ng opinion dito sa issue na ito. Pero ang dating sa kanila talaga na ikaw, parang pinapalabas mismo ng gobyerno na ikaw yung sumulat. I mean, ikaw yung nakakita ng pagsisinghot ni Marcos Jr. Kasi based sa kanilang mga comments, saka even mga ibang na ang pinoproject nila sa taong bayan na si Morales sinungaling at si Marcos Jr. sometime o March 11, 2012 na sumisingot ng pulburon. Yun yung gusto nilang sabihin sa taong bayan na ikaw yung naka-witness kaya sinasabi nila nagsisinungaling ka. Hindi mo naman talaga na-witness. Opo, ang nakakalungkot nga po doon, ang sinasabi po doon ay yung confidential informant at hindi po ako. Yung pong basihan ko lamang is yung litrato at yung declaration ng confidential informant. Pinanumpaan naman po ng confidential informant yun at nilagdaan niya. Yun naman po At ang po doon, ang issue po kasi doon sa PIDEA Leaks, yung pagkakalabas ng mga dokumento, papaano nakarating sa inyo. Kaya nga, noon pa man, sinasabi ko nga, yung pagkakakuha nyo ng dokumento na ito, illegal. Ibig sabihin, maaari kayong makasuhan dahil nga illegal ninyong na-acquire yung dokumento, illegal na napunta sa inyo. Ngayon, ang isa pa doon sa mga dapat nilang investigahin, ano itong nilalaman ng dokumento? Kasi, ang nakaano po rito yung pambansang seguridad. Dahil na-involve na yun dito, yung dating politiko na isang senador na ngayon ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga ito ay napakadelikado lalo na kung hindi natin ma-address ito at hindi natin matutuldukan sa pagpapatunay na ang ating Pangulo ay wala ng impluwensya sa katawan ng anumang illegal na droga. Yun lamang po yan Yun sir, gusto ko lang po linawin sa inyo na yung ang nagbigay yan ng dokumento na yan ay talagang frustrated na mga tao na gusto nilang malaman ng taong bayan na yun nga, si Marcos Jr. talaga based dun sa confidential informant ninyo ay talagang suminghot ng white powdery substance together with Maricel. At hindi nga po kayo, it just so happened na kayo nga lang po ang talagang nakapirma at kayo ang naging investigating agent during that time. So, sir, may nakarating kasi sa akin na marami mga forces
na pinipigil itong May 13 na pagdinig. Kayo po ba ay may mga nakarating din sa inyo? Ano po ba yung sitwasyon ngayon sa buhay ninyo after all of this na, na revelasyon o mga expose na nagsimula sa akin? Kumusta, sir? Ganun po, nag-ano nga rin po ako, no, dahil nga sa halip na alamin kung paano lumabas yung dokumento, paano nagkaroon ng dokumento na ganito, paninira. Nagtataka nga ako yung issue ay patungkol doon sa dokumentong lumabas at doon sa dokumentong nagsasaad na ang isang politician na may pangalang Bongbong Marcos at isang actress na may pangalang Maricel Soriano yun po yung naging subject sana ng PIDEA ng mga panahon. Dapat yun yung nila ang nangyayari, sinisira nila yung credibility o yung pagkatao ng investigador na tumupad lamang doon sa sinumpaang tungkulin bilang isang investigador. Wala naman pong trabaho lang Kumbaga sa bakit parang ang nangyayari, sinisisi nila yung investigador, bakit may ganitong mga dokumento? Sa katunayan naman, napakadali namang itanggi. Kung gumagamit ang isang tao, lalo na yung mga tao o personalidad na nandun, pwede naman silang tanungin o pwede naman silang sumagot. Diba? Sabihin lang nila, hindi ako gumagamit yan. Tapos, yun lang. O eto katibayan, nagpa-drug test ako. O malinis ako. Tapos, di ba napakadali kaysa sisirain nila yung tao na nag-imbestiga na wala namang kinalaman sa kanilang paggamit ng illegal na droga base do sa deklarasyon ng confidential informant. Di ko naman din sinabi sa kanila na gumamit sila ng illegal na droga. Basta yun po ang sinasabi ng confidential informant, ito yung ginagamit nila, ito yung sinisinghot nila. Kung sino-sino sila. Yun lang po. Actually, sir, nakakatakot din sa mga nasa PIDEA na mga nagtatrabaho ngayon na kung ganyan pala ang sistema na kapag may nasangkot na isang politician katulad ni Bongbong Marcos, so tapos ginawa lang ng isang PIDEA agent ang kanyang trabaho, ay ganito ang klaseng pagsira o pag-attempt na sirain ikaw, pahiyain and everything. Dapat i-abolish na lang nila yung PIDEA. Para wala nang imbestiga sa mga politician na kung sakali masangkot sila sa droga di ba, in the future, right? Oo nga po kasi dapat yung involvement ko diyan sa Senate investigation na yan ay bilang resource person. Nagtataka nga po ako bakit ang turing sa akin ay mas masahol pa sa isang akusado. Kasi kung ako kailangan nila yung aking nalalaman o personal na kaalaman patungkol doon sa dokumento na nag-leak at doon sa nilalaman ng dokumento na naisulat, dapat hanggang doon lang iikot doon sa aking personal na kaalaman patungkol po doon sa dokumento na yun. Ang nangyayari, sa halip na tanungin ako, kaugnay doon sa mga kaalaman ko, personal na na buhay ko at kasiraan. Yun ang ginagawa sa akin. Yeah, I think ganun talaga yung atake, no? Hindi lang sa'yo, hindi lang sa akin, sa mga lahat ng kritiko. Sir, so far, yung mga kaibigan, yung mga kadati mong kasama sa PIDEA, yung mga na-mention mo in the past, sino man, ibang mga kaibigan mo, may suporta po ba sila sa'yo, sir? Alam niyo, may mga may mga nagkakaroon naman ng pag-uusap o kamustahan na gano'n. Ako naman yung iba na dinala ni General Lasso upang gamitin niya, naiintindihan ko naman yung mga pinanggagalingan nila. Hindi naman po pwede na unang-una, siyempre sa sitwasyon nila napakahirap. Meron din akong mga dating kasamahan na yun nga na isa sa mga nagamit para doon sa pagkakaroon ng negosasyon doon sa akin patungkol dito sa PIDEA leaks na ito. So, kumusta po ang iyong seguridad ngayon, Mr. Sir? Sa ngayon po ay mabuti naman po at kahit papano ay mayroong mga tao na tumutulong.
kahit papaano ay para ako ay matiyak ang aking seguridad. Yun po yung ano ko ngayon, yun lang po ang initiative po ng gobyerno kasi hindi biro yung nangyari sa iyo na sabi ko nga meron akong guilty feeling na nadrag kayo dito at ang intention ko lang naman malaman ng taong bayan na meron tayong presidente na gumagamit nitong ipinagbabawal na white powdery substance based doon sa confidential informant at based also sa statement ni Pangulong Duterte even before the election and during the campaign period and during the maisog. So, kaya paulit-ulit kong humihingi sa inyo ng pasensya na it just so happened na kayo ay investigating agent during that time. At malungkot ako dahil pag mga ganitong klaseng problema kasi na whether ikaw ay supporter ni Marcos o hindi, isa po kayong Pilipino na dapat pinoprotektahan ang buhay ninyo. Question is, wala bang initiative ang gobyerno? Alam ko, sabi mo, makaibigan. Wala bang initiative na nag-reach out sa inyo na protektahan kayo, sir? Merong yung USAA, pero limitado yung kanilang sinasabi nila, limitado yung mandato, pero may mga nagsasabi sa akin na may mga president na yung mga ginagawa nilang paglalatag o pagkakaloob ng seguridad sa ibang mga naging resource person ng ng Senado ay talagang halos sa 101% na naipagkakaloob. Kaya yung sa akin limitado at ang naisip ko na lamang kung dumating man yung panahon na may mangyari sa akin ay magkakaroon talaga sila ng pananagutan sa batas at sisingilin sila ng taong bayan sa pagkulang nila sa pagkakaloob nila sa akin ng ng tamang seguridad at proteksyon. Kasi ginawa mo lang yung trabaho mo. Again, paulit-ulit natin sasabihin, hindi ka nag-aakusa. The reason why ulit, and doon ang pangalan mo because of the confidential informant. Na-interview ko kanina si Attorney Glenn Chong, nandoon siya sa Maisog Rally sa Dumaguete at naikwento niya sa akin together with the former isa sa cabinet secretary ni Pangulong Duterte, si Attorney Medaldea, na sinabi nila na nood sila sa Senate hearing at kung sila daw po ay ang abogado ni Marcos Jr. ay hindi na kayo i-cross-exam. Kasi matatalo lang o malulubog lang ang kanilang kliyente na si Marcos Jr. Ano yung point, ano ang gusto mong masabi dyan? Dahil sabi nila, consistent ka daw at naniniwala sila sa iyo even na ginang up ka sa Senado ay nanindigan ka at nailabas mo ang mga gusto mong sabihin. Wala po kasi unang-una ang sinasabi ko lamang po ay patungkol lamang doon sa akin personal na kaalaman. Maliban doon kung meron man ako nakalimutan o ganun lang po. Basta doon lang po ako doon sa yun lang personal na kaalaman ko patungkol lang dito sa doon sa nakunan ko ng salaysay at sa doon sa aming paghahangad na magkaroon ng anti-illegal drugs doon sa sa Rockwell, Makati. Yun lamang po. Doon lang sir, tanungin kita, I don't know kung napanood mo yung isa sa mga video ko, kasi sabi ko nga, ang dami po talaga nagre-report sa akin na nagbibigay ng information. Meron po akong guessing game few days ago na nagbigay ako ng mga description ng confidential informant. Okay? I don't know kung pareho ito sa na-witness o sinabi sa'yo ng confidential informant. Kung napanood niyo po yung video ko, I don't know, doon po ba sa mga description, may tumama po ba sa confidential informant? You can answer, yes or no. Alam nyo, patawarin niyo po ako, at yung pagre-reveal sa isang confidential informant ay talagang tabu yan, Kasi, unang-una, ito ay nagtiwala sa aking kakayahan bilang isang ahente. Pangalawa, yung kanyang pagre-report ay talagang kasama pati pato. Ibig sabihin, kumbaga, tinuturo niya yung kanyang mga kasamahan o miyembro ng pamilya o kaibigan
o anumang karelasyon na maitatawag, ano, kung ito ay i-reveal ko sa publiko o sa sino man, malalagay po sa panganib ang kanyang buhay. Hindi po kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari doon sa informant na nagtiwala sa akin. Kasi kung ako po nakaranas ng pangbubuli doon sa Senado. Hindi malayo na ganoon din ang mangyari at higit pa. Kasi sa kanya po mismo nanggaling yung information na naisulat doon sa kanyang deposition. Kaya hindi po pwede. Unless siya mismo ang mag-reveal o ibang tao o anuman. Kasi sa akin, hindi po pwede na sa akin magmumula. O kaya kung korte mismo, yung korte na ilabas, yun po. Kasi ako, sa akin, sa level ko po, hindi po mangyayari yan. Okay. Kahit sa korte po, nung umuupo po ako sa korte, hindi po ako makumpel ng kahit na sinong huwes o judge para i-reveal yung aking confidential informant sa kahilingan din ng mga defense counsel. Hindi po nangyayari. Yes. So, actually, ang dami sa mga comment section na marami talagang gustong talagang sirain dito, sir. Ako, personal question, parang Miss Universe. Paano po ba bakit ka namin pagkakatiwalaan o bakit kami dapat maniwala sa inyong mga although ako 100% naniniwala pa ako sa inyo, pero sa kaalaman yung mga yung nag-aalinlangan dahil marami mga lumalabas na sinisira ka. Hindi rin na natin masisisi ang ibang tao, ng mga kababayan na medyo ganun-ganun pa sila. Paano mo makumbinse itong mga Pilipino na nagkakaroon pa ng pagdududa sa iyong kredibilidad at sa iyong mga expose? Sa akin naman po, wala naman po akong dapat patunayan dahil itong yung testimonya ko doon sa Senado ay nakapaloob lamang doon sa aking personal na kaalaman noong makaharap ko yung confidential informant kung saan ay ipinakita niya yung picture doon sa kanyang cellphone at saka doon sa na-print na litrato at doon sa kanyang deposition. Yun, doon lamang po ako, doon lang po yung aking kaalaman, hindi na po lalabas doon. Kaya nasa tao naman yan, nasa taong bayan o nasa huwes kung paano nila ma-appreciate yung aking testimonya. Ganun lamang po yun. Okay, sir. Okay, inakusahan ka, pinagtutulungan ka. So doon sa Senate hearing, na binanggit ko din sa ilang mga vlogs ko in the past few days, even though na ginang-up ka, pilit kang binabasag ni Jinggoy Estrada, nai-utter mo o naisambulat mo sa taong bayan na totoo yung sinasabi mo na mayroong mga taong, may mga na-mention po kayo mga pangalan doon, na mayroon kang ebidensya na tama nyo ako kung mali yung pagkaka-phrase ko, na kung ikaw ay nagsisinungaling, okay? Kung ikaw ay gumagawa-gawa lang, isinulat mo lang yung mga pangalan ni Marcos at ni Maricel Soriano, at sinabi mo doon sa Senado na mayroong tao na pumunta sa bahay mo na dati mong kasama o kaibigan mo na may tinawagan na isa pang kakilala niya na nagsasabi na ikaw ay inaareglo o binabribe. At nabanggit mo doon ang pangalan nga na si Lisa Marcos, yung First Lady, ay inutusan nga itong si James Kumar. Kung yan yung James Kumar na nakikita mo siguro sa social media, sir, na itong James Kumar na based doon sa iyong statement sa Senado, na ito'y ka-picture, ka-dinner, birthday, o kung saan-saan ng mga iba't ibang politiko kasama na si Marcos Jr., si Lisa, si Jinggoy, si Escudero, si Tulfo, at marami pang iba. So, ang tanong ko, dahil sa May 13 ay, susunod yung next hearing,
sinupina po ba kayo o sinupina ba kayo ng Senado na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Kung itinutukoy nyo ba yung sinabi kong nakuha ng CCTV? Oh, yes, sir. Yung CCTV. Wala po ako na. Ang pinabita lang nila is yung mga nabanggit kong tao na nandun sa video call at yung aking dating katrabaho na aking kaibigan. Yun lamang po yung ano. Pero yun lang sir, po yung ako gusto kitang hamunin dito. Alam ko na you know, I don't know if you are willing to para sabihin sa taong bayan. You know, kinokonek tayo ng ating common friend. Marami akong mga katanungan sa inyo personal na hindi nyo sinasagot eh. Okay? Dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no? Yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadala na rin ang invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat, okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman, AI or gawa-gawa mo lang. At the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Pwede ba kitang kulitin? Okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at baka mabili ka, which is sabi ni Atty. Glencio nga po kanina sa interview, nananawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko yung binlog ko yung yung identity nung kaibigan ko. At transcribe ko yung ilang ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na anumang galaw o anuman talagang nakapapture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life, okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang sir. Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan at ito po Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Pag ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama,
ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung ano, no? Sandali po, ibabalik natin, ano? Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nagmaterialize itong ano, no? Itong negotiation na ito, ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PIDEA. ayan. So yan po yung ano na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo. So, dating taga PIDEA. So, tinitignan ko po kasi, sir, yung date. That is May 1. May 1 po. May 1. 10, Tapos 10:32 a.m. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, ha? Ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna. Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay? Yung sinasabi mo, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Ito po, yan. Sige po. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso sabi niya, huwag ka nang malugyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? So, totoo lang. Galit talaga ako sa inyo. Sorry. Dahil nga, sabi ko, illegal ito Hindi, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na, nagbistula akong suspect Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Na, yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo. Sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po pawaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi. So, pwede mo i-stop? Opo. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, Parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun Tapos,
yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na ano no, na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, ano, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga ano, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung ano no, yung ano nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala later on parang ano, meron na silang pag-uusap. Meron na silang ganoon eh. Parang sir, sir, bago mo i-play. Parang pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to, no? Kasi yung ano dumating sa bahay na ano no, kasi ito yung may interview ako nito kay parang kay ano kay Attorney Roque, no, sa grabe. Ano, no? Yun yung sir, ano. Ituloy po natin kung ano, may tanong po ba sir, kayo? Wag mo muna tuloy, sir. Ganito. Ang question ko, sir, muna, no. Grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, no. Yung yan yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, ako po yun. So, sumunod lang. Kung ano man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na, ano, parang, sabi ko, bakit, ano, no? Ang, talagang ganun ka, ano, no? Yung, kumbaga sa, ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, no, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung ano, yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po? Para... sige po. Sige po. Ayan. Ano po. Yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Sinabi ko na pero kaya mo hawakan yan. Kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, padre. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Okay. Pwede niyo po binanggit po. Ito po, balik natin, ano, yung binanggit na sila na, ano, kasi nga, ang lumalabas dito, may previous conversation na sila, may previous conversation na sila na yung ano, kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Ito papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Ay, ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo.
Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Hindi, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Ayun, papatayin. Stop nyo nga po. Apo. Okay. So, ayan, sabi niya, narinig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. At ito ay napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw. Na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito. Pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, tutuloy ko po para... sir, sadali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na, yun, pare, papatayin yan? Alam nyo, normal po, bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na itipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Hindi naman po ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo. Sige po. Yan po. Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yes.
Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano? Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, yun na, oo, ang sabi. Ano. My God. Sige sir, i-play nyo na po. Sige, ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Pati, ano nga, pipintas ha? Yun. Sandali lang po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, eh. Di ba sa kagabi? Tama po, no? Buti. Ay, kano ba to? Tapos, yun na, sa kanya rin na, nadudulas din eh. Nadudulas eh, na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Pati, ano nga, pipintas ha? Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapanood po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalimugot yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi. Yung padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, Padre, bago mo tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papagigil kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Pare, ang pagkakami na naman sa kanya, patay hindi na siya. Bakit na siya? Ganun lang. Dapat tayo pare, ano ba parang masabihin to? Take advantage of the situation tayo dalawa. Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, mga patay na tao ngayon, hindi na yung pinapalay.
sige, gano'n na muna. Para nasa Cavite ka. Pati, ano lang, pipintas ha? Pipintas. Ibig sabihin, hindi, parang kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Okay.